Kamusta mga lods? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Isang batang babae mula sa China ang dumating sa Rome, Italy. Ang tanging layunin niya ay hanapin ang kanyang nawawalang kapatid na babae, na kung saan ay napadpad siya sa isang madilim na mundo na pinangungunahan ng mafia at mga iligal na immigrant. At ng isang Italiano na tagapagmana ng isang restaurant ng pamilya, ang natagpuan ng kanyang buhay na magulo at nanganganib na mawasak dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Dito sila pinagtagpo ng tadhana at sa huli ay dito na din magkakaibigan. No, non si può stare qua, non faccio foto, fuori. 看得出来，你告诉我他在哪。如果你不告诉我的话，我会揍你的，王八蛋！ Vedi da andare a fanculo, vattene a fanculo, traduci un po'. Oo, sa ganyang paraan sila nagkatagpo. Sweet, diba? At mula roon, hindi maiiwasan ang karakasan at labanan. Kalaunan ay magsisimulang lumitaw ang pagtataksil at madilim na mga sikreto mula sa nakaraan na may halong romansa. O siya, wag na natin pagtagalin pa mga lods, let's go! Sa isang liblib na baryo sa China, nagsimula ang kwento sa isang ama na nagtuturo ng martial arts sa dalawa niyang anak na babae. Ang nakatatandang kapatid na si Yon ay tila walang gana at hirap makasabay sa ensayo. Samantala, ang bunsong si May ay puno ng sigla at masayang ginagaya ang bawat galaw ng kanilang ama. Pero biglang nagbago ang lahat nang may dumating na tao. Agad sinabi ng ama sa kanyang asawa na itago si May. Noong panahong yun, dumadaan ang bansa sa mahigpit na patakaran kung saan isang anak lang ang pinapayagan sa bawat pamilya. Kailangang manatiling sekreto ang tungkol kay May. Habang itinatago siya ng kanyang ina, pilit pa rin siyang nagpapatuloy sa ensayo, nagrereklamo at ayaw manahimik. Para pakalmihin siya, binigyan siya ng kanyang ina ng maliit na paper swan, isang simpleng laruan na kalaunan ay naging mahalagang alaala para sa kanya. Mula noon, naging batang hindi maaaring makita si May. Pagkalipas ng maraming taon, ganap ng dalaga si May. Isa na siya ngayon sa grupo ng mga illegal immigrant na siksikan sa loob ng isang shipping container habang dinadala sa hindi nila alam na lugar. Nang makarating sila, dinala si May at ang iba pa sa harap ng isang malupit na babae na balak silang pagtrabahuhin bilang kalapating mababa ang lipad. Inutusan sila ng babae na maghubad, pero imbes na sumunod, agad tinanong ni May ang tungkol sa kanyang kapatid. Naiinis sa tanong, inutusan ng babae ang mga gwardya na itapon siya palabas. Ngunit nang lapitan siya ng mga ito, lumaban agad si May. Madali nang pinabagsak ang bawat lalaking sumubok pumigil sa kanya. Matapos niyang talunin ng mga gwardya, pinigyan niya ang panga ng babae at pilit itong pinagsasalita. Nang tumanggi itong magsalita, binalingan ni May ang isang matandang lalaki at tinaakat ito hanggang sa ituro nito ang itaas ng gusali. Habang papunta si May doon, sunod-sunod namang dumarating ang mga gwardya mula sa itaas. Walang pag-aalinlangan niyang tinali mga lods ang isang CD at ginawang matalim na sandata. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng humarang sa kanya. Pagdating sa itaas, isa-isa niyang hinanap ang bawat kwarto. Nang sunggaban siya ng isang gwardya, mabilis niya itong napigil gamit ang kanyang kahangahangang galing sa kung fu. Maya-maya, tinawag siya ng isang matandang babae at ibinigay ang pangalang Alfredo, ang may-ari ng isang Italian restaurant. Pagkarinig sa pangalang yun, agad tumakbo si May habang hinahabol pa rin ng mga gwardya. Napunta siya sa isang kusina kung saan muli siyang na-corner, pero kahit doon ay lumaban pa rin siya ng buong hangas.
Gamit ang tumapong mainit na mantika, napahinto niya ang mga kalaban at tuluyan siyang nakatakas. Habang tumadaan si May sa Chinese restaurant, sandali niyang nakasalubong si Wang, ang may-ari ng lugar. Paglabas niya, doon niya nalaman kung nasaan talaga siya, sa Chinatown district ng Ro. Sa loob naman ng restaurant, bulat na bulat si Wang matapos makita ang kanyang mga tauhan na puro pugbog. Samantala, naglakad si May sa mga kalsada habang determinadong hanapin ang Italian restaurant ni Alfredo. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita rin niya ito. Habang inaanyayahan siyang maupo ng isang matandang waiter, napansin ni May ang mga larawan sa dingding at nakilala niya ang isa sa mga lalaki bilang si Alfredo. Sa kusina naman, abalang naghahanda ng mga order ang chef na si Mirelo habang reklamo ng reklamo tungkol sa kanya namang si Alfredo na bigla na lang nawala at iniwan sa kanya ang lahat ng trabaho. Nang lapitan siya ni May, gumamit siya ng translation app para magtanong tungkol kay Alfredo. Dahil inis na si Mirelo sa kanyang ama, dalit siyang sumagot. Pero nawala na rin ng pasensya si May kaya agad niya itong hinatake at pinilit magsalita. Nang malaman niyang tumakas si Alfredo kasama ang isang Chinese na babae, agad niya itong binitawan. Hindi nagtagal, ipinakilala naman ng leader ng mga gangster na si Hannibal habang umiikot para maninil ng pera kasama ang dalawa niyang bodyguard. Pagdating niya sa restaurant, sinalubong siya ng kanyang pamangkin na si Mirelo at ikinwento ang tungkol sa Chinese na babaeng umatake sa kanya habang hinahanap si Alfredo. Pagkarinig nito, nagalit ng gusto si Hannibal. Ayaw niyang may manggulo sa kanyang teritoryo, lalo na ang isang taong nanakit sa kanyang pamilya. Kaya agad siyang pumunta sa Chinese restaurant para komprontihin si Wang at pagbintangan nitong may kinalaman sa nangyari. Kahit paulit-ulit sabihin ni Wang na wala siyang alam, hindi siya pinaniwalaan ni Hannibal. Pinilit niya si Wang na hanapin at hulihin ang babae, at malinaw niyang sinabi na may mabigat na kapalit kapag pumali siya. Samantala, sa bahay naman, labis na nasaktan si Lina matapos malaman na iniwan siya ni Alfredo para sa isang Chinese na babae. Sa sobrang galit at pagkadismaya, winasak niya ang mga gamit nito. Kinagabihan, bumalik si Hannibal para tanungin si Mirelo tungkol sa itsura ng babae. Pero bago pa makapagpaliwanag si Mirelo, biglang sumulpat si May sa pintuan. Agad siyang hinabol ng mga tauhan ni Hannibal. Nang mapansin ni May na sinusundan siya, sinadya niyang dalhin ang mga kumahabol sa kanya sa isang saradong shopping center. Pagpasok ng isa sa mga gwardya, agad bumatake si May at walang awang pinabagsak ito. Nang makita naman ng isa pang gwardya na sugatan ng kasama niya, nagsimula itong hanapin si May. Hindi nito alam na nasa likuran na pala niya si May. Bigla siyang inatake nito nang walang pag-aalinlangan. Pero mas matindi ang gwardyang ito kumpara sa iba. Mabilis na nag-isip si May at kumuha ng bulaklak na may tinig upang gawing sandata. Matapos ang maikling laban, nagawa rin niyang pabagsakin ito. Hindi nagtagal, nagulat si Hannibal nang makita ang dalawa niyang bodyguard na bugbog na bugbog. Samantala, sa restaurant naman, kakain pa lang sana si Mirelo nang biglang dumating ng isa sa mga tauhan ni Wang na sugatan at halos hindi makatayo. Lumabas na pinilit pala siya ni May na sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kapatid nito at kay Alfredo. Walang nagawa si Mirelo nang kalagkarin siya ni May. Dumating sila sa isang bakanting lugar at nagsimulang maghukay sa lokasyon na itinuro ng tauhan ni Wang. Habang palalim ang hukay, may natuklasan si Mirelo na nakakakilabot. Mga bangkay iyon ng kapatid ni May at tatay niya. Nang makita ni May ang kapatid niya sa ganoong kalagayan, tuluyan siyang naduro. Sa sobrang lungkot, kinuha niya ang bangkay niyon at umalis gamit ang kotse ni Mirelo. Si Mirelo naman, nang mapagtanto niyang patay na rin ang kanyang ama, ay naiwan sa matinding pagkabigla at sakit. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Mirelo si Hannibal at sinabi rito ang tungkol sa bangkay ni Alfredo. Nang makita ito ni Hannibal, agad niyang pinakalma si Mirelo. Samantala, sa tabing dagat, naghanda si May na sunugin ang katawan ng kanyang kapatid. Bago niya ito gawin, pinakawalan muna niya ang origami na bigay noon ng kanilang ina, isang huling pamamaalam para kay iyon. Pagsapit ng umaga, tinulungan ni Hannibal si Mirelo na muling nilibing si Alfredo. Pinili nilang ilihim ang pagkamatay nito upang maprotektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito, dinala ni Hannibal si Mirelo sa apartment na inuupahan noon ni Alfredo, ang lugar kung saan ito dating nakatira kasama si Yon. Ipinaliwanag ni Hannibal na ilang beses niyang sinubukang kumbansihin si Alfredo na iwan si Yon at bumalik sa kanyang pamilya, pero naging bulag ito sa pag-ibig. Pinili pa rin ni Alfredo na manatili kay Yon. Lahat ng ito ay itinago ni Hannibal upang hindi masaktan si Mirelo at ang kanyang ina. Kinabukasan, dala ng galit, kumuha si Mirelo ng kitchen knife at nagtungo sa Chinese restaurant para maghiganti. Ngunit madali lang siyang natalo at itinapon palabas ng kalsada. Kasabay nito, palihim namang nakapasok si May sa headquarters ni Wang. Sa loob ng isang kwarto, inayos niya ang kanyang itsura upang hindi siya makilala. Samantala, inanunsyo ni Wang sa kanyang mga bisita na magkakaroon ng concert ang kanyang anak. Ngunit nang pagtawanan siya ng isa sa mga bisita, bigla niya itong inatake sa harap ng lahat. Habang nangyayari yun, naghanda na ring umatake si May. Pero pumalpak ang kanyang plano at mabilis siyang napalibutan ng mga tauhan ni Wang. Isang mabagsik na laban ang sumiklab habang pilit siyang nakakalapit kay Wang.
Sa kasamaang palad, nasaksak siya sa balikat at paulit-ulit na nasaktan. Kalaunan, bumagsak siya at walang awang pinagtulungan. Ayaw ni Wong na makita yon ng kanyang mga bisita kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Mei sa ibang lugar at doon tapusin. Pero habang inililipat siya, muli na namang lumaban si Mei. Sa desperasyon, tumalon siya palabas ng restaurant at nagawang makatakas. Nang mawala siya sa paningin ng mga tauhan ni Wong, nagkanya-kanya silang hanap sa iba't ibang direksyon. Hindi nagtagal, natagpuan si Mei ng isa sa mga kaibigang chef ni Marelo. Wala siyang malay at malubha ang mga sugat nito sa labas ng kusina. Agad na ipinatawag si Marelo upang makita ang kalagayan niya habang ginagamot siya. Dahil aktibo nang hinahanap si Mei ng grupo ni Wong, natakot ang chef para sa kaligtasan ng kanyang pamilya kaya nakiusap siya kay Marelo na ilayo si Mei. Wala nang ibang mapagpipilian si Marelo kaya pumayag siya. Dinala niya si Mei sa apartment ng kanyang ama at siya mismo ang nag-alaga dito. Naps naman, habang nililinis niya ang mga sugat ni Mei, ipinakita niya dito ang lumang litrato nila ng kanyang kapatid noong mga bata pa sila. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Marelo ng tawag mula kay Hannibal. Pinapunta siya nito sa isang lugar dahil nakita nila ang kotse ni Marelo, ang parehong sasakyang ginamit ni Mei kanina. Pero dahil puno ito ng dugo niyon, balak itong sunugin ni Hannibal upang hindi mapansin ng pulisya. Kasabay nito, may inamin si Hannibal na ikinabulat ni Marelo. Sinabi nitong may nararamdaman siya para sa ina ni Marelo at humihingi siya ng pahintulot na yayain nito sa isang date. Kinabukasan, binigyan ni Marelo si Mei ng gamot at maayos na ipinakilala ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, medyo gumaling na si Mei at nakakadalaw na muli kahit mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Pagkatapos, hiniling niya kay Marelo na ilabas siya upang makita ang lungsod. Habang naglalakad sila sa room, napansin ni Mei na may mga wanted poster na may mukha niya na nakapaskil sa iba't ibang lugar. Maya-maya, may nakita siyang poster ng concert at naging interesado siya rito. Ipinaliwanag ni Marelo na para iyon kay Magio, ang anak ni Wang na malapit ng magtanghal. Nagpatuloy silang mag-stroll sa lungsod. Nakaranas sila ng tahimik at payapang sandali kasama ang isa't isa. Aroy, kalaunan, nagbukas si Mei tungkol sa kanyang nakaraan. Sa loob ng 20 taon, namuhay siyang nakakulong sa sarili nilang bahay. Dahil sa patakaran ng gobyerno na bawal magkaroon ng higit sa isang anak, napilitan ng kanyang pamilya na itago siya. Kahit dalaon ng buhay niya, gabi-gabi naman siyang tinakausap ng kanyang kapatid. Ikinukwento nito ang lahat ng nakita at naranasan nito sa labas ng mundo. Kaya dahil doon, hindi kailanman tuluyang nakaramdam ng pag-iisa si Mei. Habang tumatanda sila, gumawa ng matapang na desisyon si Yon. Piniling itong maging illegal immigrant at pumunta sa Italy para mabigyan si Mei ng pagkakataong maging malaya. Pero hindi kinaya ni Mei na mahiwalay sa kanyang kapatid kaya sumunod siya rito. At nang muli nga niya itong matagpuan, huli na ang lahat. Kaya nang nakita na niyang pinatay si Yon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Mei. Mula noon, iisa na lang ang laman ng isip niya, paghihiganti. Kinabukasan ng gabi, dumating si Wang sa concert ng kanyang anak. Kasabay nito, pumunta naman si Marelo para dalhan ng pagkain si Mei pero nagulat siya nang malaman na wala na ito roon. Nasa labas na pala si Mei at lihim na sinusundan si Wang. Nang mapansin ni Wang ang presensya niya, agad itong umalis sa venue upang maiwasan ang gulo habang nagpe-perform ang kanyang anak. Pero hindi siya pinakawalan ni Mei at agad siyang sinundan. Hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong pabrika. Gamit ang makapal na usok sa paligid, biglang umatake si Wang mula sa likuran at nagulat si Mei. Dahil doon, naging mas mahirap ang laban para sa kanya. Habang tumitindi ang bakbakan, malinaw na bihasalin si Wang sa martial arts. Maya-maya, naglabas si Wang ng kutsilyo. Nang tuluyan ng bumagsak si Wang at hindi na makalaban, pilit siyang pinagsalita ni Mei tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. At heto na nga mga lods, doon ay binunyag ni Wang ang katotohanan. Totoong mahal pala ni Alfredo si Yun at handa nitong isuko ang kanyang restaurant kapalit ng kalayaan nito. Pero bago matapos ang usapan, dumating si Hannibal at pinigilan ang lahat. Ayaw nitong masira ang negosyo ng kanilang pamilya dahil lamang sa isang Chinese na babae. Nang tumanggi si Alfredo na umatras, gumawa si Hannibal ng malupit na desisyon at pinatay ito. Pagkatapos noon, itinuring na rin ni Wang na panganib si Yon kaya pinatay niya rin ito. Pagkarinig ni Mei sa katotohanan, muli siyang nilamon ng matinding sakit at galit. Sinamantala ni Wang ang sandaling yun para umatake muli, pero ibang Mei na ang kaharap niya ngayon. At heto na nga, sa sukdulan ng kanyang galit, lumaban si Mei ng buong puwersa at pinatay si Wang sa parehong malupit na paraan kung paano nito pinatay si Yon.
Kinabukasan, pinuntahan ni May si Mirello at sinabi dito ang buong katotohanan. Nang malaman ni Mirello na si Hannibal ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama, agad siyang nilamon ng galit. Ikinulong niya si May sa apartment at umalis, desididong magiganti ng mag-isa. Samantala, naghahanda naman si Hannibal para sa dinner date nila ng ina ni Mirello sa restaurant. Pagdating ni Mirello at nakita silang magkasama, kaumado siyang naghanda ng pagkain para kay Hannibal. Pagkatapos, umupo siya sa pagitan nilang dalawa, dahilan para maging sobrang alanganin ng sitwasyon. Nang maramdaman ni Hannibal na may mali, nagdesisyon itong umalis na lamang. Matapos pakalmiyan ang kanyang ina, agad siyang sinundan ni Mirello. Kasabay nito, lalong nag-aalala si May para kay Mirello. Desperado siyang pigilan ito kaya tumakas siya sa apartment sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga bubong at agad siyang naghanap. Pagdating ni May sa restaurant, ang ina lang ni Mirello ang kanyang nadatnan. Dahil nagpang-obot na pala si Mirello at Hannibal at direkta niya itong kinumpront. Galit niyang tinanong kung paano nito nagawang patayin ang sarili nitong kapatid. Kahit marinig niya ang paliwanag ni Hannibal, hindi pa rin niya ito matanggap. Ipinaalala niya dito ang lahat ng ginawa ng kanilang pamilya para kay Hannibal, kung paano nila ito tinanggap kahit tinalikuran nito ng iba dahil sa pagiging gangster nito. At dahil nasukol na ito at naiipit, naglabas si Hannibal ng baril at itinuntok ito kay Mirello. Sa mismong sandaling tila sasabog na ang sitwasyon, dumating si May at ang ina ni Mirello. At dahil pakiramdam ni Hannibal ay wala na siyang matatakbuhan at wala nang natitirang pag-asa para sa kanya, gumawa siya ng isang huling desisyong hindi na mababawi pa. Nagbaril ito sa sarili. Lumipas ang panahon, pagkaraan ng 10 taon, tuluyan nang nagbago ang lahat. Bumalik si May sa China at ipinagpatuloy ang pamana ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtuturo ng kung fu sa mga bata sa kanilang baryo. Si Mirello naman, na ngayon ay kanyang asawa na, ay piniling manatili sa kanyang tabi. Magkasama nilang binuo ang isang bagong buhay at piniyayaan sila ng 2 anak, isang bagay na dati ay imposibleng mangyari dahil sa dating mahigpit na batas. Sa huli, matapos ang lahat ng sakit, pagkawala at paghihiganti na kanilang pinagdaanan, natagpuan din nila ang tunay na kapayapaan at namuhay ng masaya bilang isang pamilya. At doon na natapos ang kwento, mga lods. Maraming salamat sa panunood.